Make use of your time wisely. Palagi natin sinasabi, tumatakbo yung oras. At never naman talaga na yung oras yung naghahabol sa atin. Palaging tayo yung naghahabol sa oras. At sa isang araw, meron tayong 24 hours. Tama? Sa loob ng 24 hours, ano ba yung ginagawa natin? Ito ba yung mga bagay na mas importante? Ito ba yung mga bagay na hindi gaano kaimportante? Or ito ba yung mga bagay na hindi naman talaga importante? Kadalasan, pag tinanong mo yung ibang tao, sasabihin nila, ganito, ganyan, ganito, ganyan. At kung isipin natin, yung mga binabanggit nila, karamihan doon, hindi naman talaga importante. Gusto nila na mabago yung buhay nila. Gusto nila na mag-improve. Pero they are not making use of their time wisely. Tayo bilang mga tao, yung panahon natin dito bilang lang eh. Our time here is very limited. Kaya, if we want to do something, we make sure na yung gagawin natin will last. Ibig sabihin, yun yung mga bagay na talagang importante. Yun yung mga bagay na merong magiging impact sa sarili mo, sa sarili mong buhay, at maging sa buhay ng ibang tao. Huwag na natin gayahin yung ibang tao na bara-bara na lang sila kung ano yung ginagawa nila. Gugustuhin mo ba na magaya ka sa kanila na pag naalala yung pangalan nila, sasabihin, yan si Vince. Ano nga ba nagawa niyan nung nabubuhay pa? Wala lang, nabuhay lang yan. Diba ang saklap naman pag ganun? Mas maganda na kapag maalala nila yung pangalan natin, meron silang mga bagay na may incorporate sa atin. Na sa loob ng maiksing panahon na tayo na malagi dito sa mundo, meron tayong nagawa na something na maaalala nila. Something na nakatulong sa kanila. Something na nagbigay ng aral sa kanila. So, in order for us to do that, maganda na palagi nating isipin yung oras natin bilang lang. 'Di ba? Pag tinanong mo yung isang tao na anong gagawin mo kung meron ka na lamang 24 hours na natitira sa buhay mo? Lahat ng mga bagay na pwede niyang gawin na magaganda, the best, pagsisiksikin niya doon. Lahat yung sasabihin niya sa'yo. Lalong-lalo na siguro kung pag tinanong mo yung tao na meron na lamang 12 hours. Diba? Mas lalo pa niyang patitindihin kung ano man yung mga sinabi ng tao na tinanong mo na meron na lamang 24 hours a day. In a day. Kumbaga, isang araw na lang yung natitira sa kanya eh. Yung isa, kalahating araw. Siguro mas titindihan niya yun. So, sa atin, minsan nakakampante tayo kasi akala natin mahaba pa yung panahon natin dito sa mundo. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero that is part of life. Gusto mo ba na makamatayan mo na lang yung mga bagay na bigla mo na lang maisip, dapat pala ginawa ko to. Dapat pala ginawa ko yan. Nung time na meron kang oras, yung mga panahon na meron kang oras para gawin yung mga bagay na yun, hindi mo man lang pinursige na gawin yun. Pero ngayon, meron ka ng willingness, meron ka ng kagustuhan na gawin yung bagay na yun. Sadly, wala ka naman ng oras. Di ba malungkot yun? Kaya nga, mga kapatid, isa sa mga dapat natin pahalagaan, yung oras na meron tayo ngayon. Maraming tao ang guilty na hindi nila kayang i-manage yung oras nila ng tama. Minsan na ma-manage nila, pero sa maling paraan. Kaya nga, yung tao hindi talaga nawawalan ng regrets. Unless, maaga pa lang, naunawaan na niya kung gaano kahalaga yung pagmamanage ng oras ng tama. Nagamitin yung oras sa mga bagay na mas importante. Nagamitin yung oras sa mga bagay na makakalikha ng malaking impact sa buhay niya at sa buhay ng iba. So, dito, gusto ko lang na maalala natin na time is running out. Yung mga bagay na gusto natin gawin, gawin na natin. Huwag na nating patagalin pa.